Wala na raw makakapigil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Panel of Prosecution. Inako na kasi ng Senado ang jurisdiksyon sa kaso kahit pa nagdesisyon muna itong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, anong update dyan? Pops J, gaya nga na nasabi mo, tuloy na ang impeachment trial at yan ang iginiit ng mga mambabatas na bahagi ng prosecution panel sa ginanap na press conference. Nanindigan si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro na tapos na ang trabaho nila sa usapin ng pag-initiate ng impeachment complaint. Nasa Senado na raw na nagsisilbing impeachment court ang bola para isagawa ang trial at desisyonan ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng botohan kahapon sa Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Sabi ng panel of prosecutors, nais nilang klaruhin sa Senado ang desisyong yan. Depensa ng mga mambabatas, nagawa na raw nila ang trabaho nila ng naaayon sa konstitusyon. Kaya nasa Office of the Secretary General of the House of Representatives ang desisyon kung tatanggapin o hindi ang ibinalik sa kanilang Articles of Impeachment. Welcome development din daw ang paglalabas ng impeachment court ng summons kay VP Sara dahil malinaw daw na nasa jurisdiction na nito ang reklamo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Prosecutor Luistro. Bagaman naguguluhan po kami dun sa order kagabi, we are happy and thankful to the impeachment court because finally, the summons has been served already to the Vice President. And as I have stated, this only shows tuloy na tuloy ang impeachment trial. Pops J, naninindigan din ang panel of prosecutors na dalawa lang ang pwedeng maging desisyon ng impeachment court sa kaso. Ang aabangan daw talaga ay kung boboto ang senator judges para i-acquit o i-convict si VP Sara Duterte. Pops J. Balikan muna natin, Amy, no? Bakit ba nagdesisyon ang impeachment court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment? Actually, kagabi yan nangyari, no, Pops J. Kagabi kasi, pinaplano na ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss nga itong session nila, yung hearing, para nga, yung impeachment trial rather, Pops J. Pero naging motion ni Senator Alan Cayetano dito ay ibalik na nga lang daw muna sa Kamara yung Articles of Impeachment dahil ang argument naman talaga ni Senator Bato de la Rosa ay lagpas na ito sa 1 year na nakalagay sa Constitution natin, Pops J. Amy, ano ang sagot ng Kamara dun sa pinupunto ni Senador Bato? Actually, kanina, Pops J, nakausap din natin si Attorney Chel Jokno at magiging bahagi nga sa 20th Congress. Sabi niya wala naman daw kasing nailabag ang House of Representatives, pati na rin ang prosecution panel patungkol nga dun sa 1 year na extension or time period para nga dun sa impeachment trial. Kaya naman gusto lang din nila sana para sa prosecution panel ay sumunod na nga lang daw sa magiging desisyon ng impeachment court para maiwasan din ang anumang gulo dito, Pops J. Amy, kanina bago yung press conference, may isinagawang prayer service dyan sa Kamara. Para saan daw yan? Actually, Pops J, yung nangyaring prayer service and reflection service kanina, isa siyang way para nga daw maalala kung bakit nga daw nila ito ginagawa simula pa lang. And actually, isa tong interfaith na movement, dahil hindi lang Katoliko yun nandito, meron tayong mga kapatid na Muslim, nagkasama din natin yung mga kapatid dating iglesia. So, nagsama-sama sila para nga daw ipagdasal at alalahanin kung bakit nga nagkaroon ng impeachment complaint. At yun nga, sabi din ng ilang mga civil groups dito kanina, Pops J, ay dahil gusto nga daw nila na makamit yung hustisya at dahil nga hindi naman daw laro lang yung nangyaring mga krimen nung panahon ng mga Duterte at lalo na yung ginagawang korupsyon puno ng ni Vice President Sara Duterte, Pops J. Amy, kailan natin inaasahang makapaglabas ng desisyon ang Office of the Secretary General ng Kamara kung tatanggapin ba o hindi ang ibinalik na Articles of Impeachment? Well, hopefully, Pops J, no, within this week sana makapag-decide na sila kung kailan nga ba nila matatanggap or kung tatanggapin nga ba nila itong Articles of Impeachment.
Pero realistically speaking, no, nasabi na rin nila na gusto pa nila munang klaruhin kung bakit nga ba ganito talaga naging desisyon. Dahil, Pops J, kung titingnan natin, 18-5 yung votes para nga ibalik sa kanila to. So gustong klaruhin ng prosecution panel sa Senado kung bakit nga ba kinakailangan pang ibalik. So yun muna yung nagiging focus nila. So realistically speaking, baka umabot pa to ng 20th Congress, Pops J. Amy, may mga nagrarally din dyan sa labas ng Kamara laban sa Vice Presidente. Ano naman ang rason nila sa kanilang protesta? Actually, Pops J, yung rally na nangyayari ngayon ay hindi dito sa labas actually ng Batasang Pambansa, kundi doon sa labas ng main gate ng Senate of the Philippines. At actually, series of rallies yan na nangyari na simula pa nung Lunes pa lang, Pops J. Panawagan nila, magkaroon nga ng proper trial processes para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, at hindi lang naman rally yung ginagawa nila dyan, Pops J. Kagabi nakita din natin meron silang People's Vigil or Prayer Vigil na kung saan nagdasal sila, nagkaroon ng misa para ipagdasal itong magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Amy, naglabas na ng summons ang impeachment court kay VP Sara. Ano raw bang inaasahan dito ng prosecutors? Kanina nabanggit nga yan, Pops J, no, na magkakaroon nga ng summons yung impeachment court. So inaasahan nila within 10 days mabigyan si Vice President Sara Duterte ng pagpapaliwanag patungkol nga sa mga ebidensya na ginamit laban sa kanya. Hindi daw to pwedeng ma-extend, Pops J. At from there, sa diskusyon na magkakameron sila dun sa mga trials at pati na rin dun sa pagdepensa nga ni Vice President Duterte, dun sana makakapag-decide kung i-acquit nga ba o i-convict ng Senado si Vice President Sara Duterte, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.